Magandang araw sa inyong lahat. Happy Thursday sa lahat ng nanonood. Welcome ulit sa channel ko. Noong June 23, naglabas ulit ng official statement si Attorney Espejo, yung attorney ni Francis Leo Marcos. Sa statement na ito, kumbaga ay parang update sa hearing ng mga kaso ni Francis Leo Marcos. Sa statement na ito, sinasabi ni Attorney Espejo that he is not allowed by the law to identify any witness. So this report, sabi niya, will keep the identity of the witness confidential. So ibig sabihin pinagbabawal talaga kasi ng korte na pangalanan nila kung sino-sino yung mga magiging witnesses. Para din siguro hindi ma-prejudge ang kaso. So tama rin naman ito kasi at least kung sino-sino man yung mga witnesses, di ba? Hindi magkaroon ng mga intimidation, di ba? Para na rin sa protection ng mga witnesses, both parties. At sabi rin naman ni Attorney Espejo, malaki ang tiwala niya sa korte natin na magkakaroon ito ng fair and neutral trial. Kumbaga patas na paglilitis. So dito sa statement niya na ito, dalawa yung binigay niya na report. Isa yung factual report, yung isa yung abstract. So yung factual report, ibig sabihin nun, yung talagang nangyari or makatotohanang pangyayari. Yun yung factual report ni Attorney Espejo. At sinasabi niya sa factual report niya na handa na sila sa video conferencing rules ng Supreme Court. Kasi hindi ba dahil may pandemya ngayon, so yung paglilitis ngayon is online kasi syempre bawal pa yung magtitipon-tipon, di ba? Approve ito ng Supreme Court na kung merong paglilitis na mangyayari or hearing sa mga kaso, it will be done by video conferencing. Kaso, sabi ni Attorney Espejo, parang nagkaroon ng procedural issues yung prosecution. Kumbaga meron silang ni-raise siguro na mga issues yung kampo na nagrereklamo laban kay Francis Leo Marcos, kung kaya nag-decide ang korte na gawin ito in writing para mas madali nilang ma-resolve or maayos. Kung kaya't na-postpone yung hearing. So, kumbaga siguro meron silang mga gustong klaruhin na mga issues, 'di ba? Tapos yung kabilang kampo, ganun din siguro. So instead na siguro video conferencing gagawin nila para ayusin itong mga issues nila bago magsimula talaga yung proper hearing, mas pinili ng korte na ipasulat na lang sa kanila yung mga issues nila para mas madali nila ito ma-resolve. Kung sa bagay, tama rin yun para hindi masyado mapahaba yung discussion nila sa video conferencing, mas maganda mag-submit na lang sila in writing ng mga issues, lalo pat may mga ni-raise na issues yung prosecution. So dahil nga dito, ni-reset yung hearing. So yun yung factual report ni Attorney Espejo. So ngayon, naglabas din siya ng mga issues in abstract. Abstract, ibig sabihin yata nito is yung kumbaga, hindi talaga siya nangyari nung araw na yon, pero parang isa ito sa mga lumulutang siguro or pumapasok sa isip ni Attorney Espejo na ito yung mga issues. So una, sinasabi ni Attorney Espejo na ang isang akusado ay may karapatan makita at makaharap yung mga witnesses ng kabilang kampo. Dahil ito ay open trial, sabi ni Attorney Espejo, at saka ito ay isang constitutional right ng akusado. So according kay Attorney Espejo, itong karapatan na ito ng akusado ay hindi maproprotektahan kung hindi siya papayagan makita sino-sino yung mga nag-aakusa sa kanya. Kumbaga, sabi ni Attorney Espejo, yung mga sikretong witnesses at sikretong accusers o mga nag-aakusa ay hindi pwede sa isang fair trial. So siguro wala pa silang ma-present na witnesses or hindi rin natin alam, baka may rason yung mga witnesses kung bakit ayaw mo na magpakita. Malalaman natin yan siguro sa susunod na hearing dahil nga ni-request nga sila ng korte na isulat in writing itong mga issues na ito. So malamang isa ito sa naging reason kung bakit hindi natuloy yung hearing. Baka ni-raise din ito na issue ng kampo ni Francis Leo Marcos. Ngayon may mga tanong si Attorney Espejo na gusto niyang masagot dahil sa issue na ito. Ang unang tanong ni Attorney Espejo ay paano nila ma-identify yung mukha dun sa identity cards kung hindi nila nakikita yung mukha ng witness or nung accuser. Kumbaga mahirap nga naman, di ba? Paano malalaman na itong hawak-hawak nyo na ID ay the same na tao sa nag-a-accuse kung hindi mo naman nakikita kung sino yung nag-a-accuse or kung sino yung witness, di ba? So isa ito sa mga tanong ni Attorney Espejo. Ang pangalawang tanong ni Attorney Espejo ay paano sila makakasiguro na totoong tao na the same person yung sa ID at hindi siya isang impostor
Kasi kung boses lang naman maririnig natin, malay ba natin kung siya talaga yung nagsasalita, di ba? Mahirap, wala naman tayong identification na voice identification, di ba? Ang identification talaga na meron talagang totoo ay yung picture versus yung totoong mukha ng tao. So ito yung pangalawang question ni Attorney Espejo. Ngayon, sabi ni Attorney Espejo, yung bagong batas ngayon or new rules para sa hearing, dahil nga may pandemya, kaya magkakaroon ng video conferencing na lang muna. Dahil para maprotektahan din yung mga kasama sa hearing, di ba? Kasi alam naman natin na bawal talaga yung magkakadikit-dikit or dapat may social distancing, di ba? Bawal pa yung magkumpul-kumpulan. Kung kaya pinayagan talaga ng Supreme Court na habang may pandemya, video conferencing muna ang paglilitis. Ngayon sabi ni Attorney Espejo, kung online naman yung paglilitis, hindi daw niya nakikita yung rason kung saan ang infection doon. Kung baga sinasabi niya na, ba't takot magpakita online or sa video conferencing yung nag-aakusa or yung mga witnesses, hindi ka naman yata magkakaroon ng COVID, di ba? Dahil online naman, hindi naman kayo nagkikita ng personal at nagsasama-sama sa isang korte. So kumbaga, sabi ni Attorney Espejo, bakit itago yung mukha, di ba? Yung sinasabi niya bale na itong bagong batas ng Supreme Court na video conferencing muna ang paglilitis ay para maiwasan ang infection, hindi para itago ang totoong identity ng accuser or ng witness. May point naman dito si Attorney Espejo, di ba? Kasi kung online nga naman, hindi mo pwedeng gawing rason, ayaw mo magpakita dahil baka hindi ka maproteksyonan against COVID, di ba? Online nga eh. So, walang pagbabanta ng COVID kung online ang paglilitis. So, hindi mo pwedeng gawing rason ito para hindi ka magpakita ng mukha. Ayon nga kay Attorney Espejo, pag sinabing fair trial or patas na paglilitis, ibig sabihin nun, ang akusado ay binibigyan ng pagkakataon na ma-meet or makita yung nag-aakusa sa kanya o yung mga witnesses laban sa kanya, mapa-personal man sa korte or mapa-video conferencing man yung paglilitis. Dahil sabi ni Attorney Espejo, kung hindi rin lang ganon, parang bumabalik tayo sa mga lumang panahon na kung saan ang mga witnesses ay pwedeng maging witness kahit hindi sila nakikita ng akusado at pwedeng maakusahan yung mga akusado. Kasi nga noong panahon, pwedeng mabigyan ng hatol na kamatayan ang isang akusado kahit hindi niya nakikita kung sino yung mga accusers niya or sino yung mga witnesses against him. Pwedeng magbigay ng hatol ang isang korte noong panahon sa ganitong pamamaraan. Kumbaga parang naisip ko dito na parang yung panahon ng mga Hapon. Kung maalala natin yung ating history, di ba? Noong panahon ng Hapon, merong mga makapili or ibig sabihin ng makapili is makabayang katipunan ng mga Pilipino. Noong panahon ng Hapon kasi maraming guerrillas, di ba? Maraming mga Pilipino guerrillas na lumalaban against sa mga Hapon. Ngayon itong mga Hapon, nagkaroon sila ng parang mga espiya or mga spies. Ito yung mga tinatawag nilang makapili. So itong mga makapili noong panahon, nagsusuot sila ng bayong sa ulo at hindi nakikita yung mukha nila. At sila yung mga nagtuturo kung sino-sino yung mga guerrillas. At ito ay mga hinuhuli ng mga Hapon at pinapatay nila. So parang ganito yung naisip kong comparison. Kung halimbawa ang gusto ng prosecution ay hindi ipakita kahit man lang online yung mga mukha ng mga witnesses at ng mga accusers sa kaso ni Francis Leo Marcos. So ito rin siguro yung punto ni Attorney Espejo na parang bumabalik tayo sa lumang panahon na kung saan valid yung mga ganitong setup na kahit hindi nakikita ng accused, yung mga accusers niya at mga witnesses laban sa kanya, ay pwedeng magbigay ng hatol ang isang korte. Pero sa panahon ngayon, parang hindi na yata posible yung ganitong setup. Kasi kung sabihin man natin, may pandemic nga ngayon at hindi sila pwedeng magpakita physically sa korte, pero pwede naman siguro sila magpakita online, di ba? Through video conferencing. So dahil nga pinagbabawal talaga ng korte na magsalita about dito sa mga arguments or yung mga pagtatalo dito sa nangyari sa hearing, hanggang dito lang yung pwedeng sabihin ni Attorney Espejo. Parang may clue tayong makikita dito na kaya siguro na-reset yung hearing ay dahil nga
isa sa mga issues ay yung tungkol sa pagpapakita ng mukha ng mga witnesses at mga accusers ni Francis Leo Marcos. So yun yung statement ngayon ni Attorney Espejo. Bilang pangwakas, sinabi rin niya na ginagawa talaga nila ang lahat at dito sa argumentong ito ay talagang pinaglaban nila yung karapatan ni Francis Leo Marcos. So far pala talaga yung takbo ng hearing is nasa very early stage pa. Kumbaga hindi pa talaga nasimulan dinggin yung mga kaso. Kumbaga parang nasa kwan pa lang sila introduction pa lang eh. So magsisimula talaga yung proper proceeding na talaga na kung saan ay talagang maglalaban na yung mga attorneys ng magkabilang panig ay siguro sa mga future hearings pa. Kasi sa ngayon inaayos pa nila itong mga issues na ito eh. At malaking issue rin talaga ito, especially about witnesses and accusers, di ba? Kahit siguro ako, kung ako yung kinasuhan, hindi rin ako papayag na hindi ko makita ang mukha nung nag-aakusa or yung mga nag-witness against sa akin. At inuulit ko lang yung sinabi ni Attorney Espejo na ito ay isang constitutional right ng accused. So karapatan ito ng akusado. So yun lang mga kaibigan. So far parang pangatlong statement na ito ni Attorney Espejo tungkol sa takbo ng kaso ni Francis Leo Marcos. At least nabibigyan niya tayo ng mga ideas kung bakit hindi pa tumatakbo ng todo yung proceeding sa kaso ni Francis Leo Marcos dahil meron pa palang mga ganitong issues. So abangan na lang natin yung susunod na mga statements ni Attorney Espejo. Sigurado naman ako na madalas din siya mag-update para sa mga supporters lalo ni Francis Leo Marcos. At least so far may naririnig tayo sa kampo ni Francis Leo Marcos. Yung sa kabilang panig lang ang parang wala tayong naririnig. Wala tayong naririnig about sa mga attorney nila, about sa prosecution team, or about sa mga witnesses nila, or about anything. Wala tayong naririnig eh. Kaya hindi natin makompare kung ano talaga yung sa kabilang panig. Anyway, yun lang mga kaibigan. Salamat sa panonood. Stay safe always. And God bless us all.